Hello po sa lahat. So, ituloy lang po natin yung ating pinag-uusapan tungkol sa pamamahiya sa trabaho. So, bago po ang lahat, ipaalala ko na naman po sa inyo na ako po si Attorney Kid Castro, panatag ang loob ng taong may alam. So, request ko lang po sa inyo, follow, like, and share lang po tayo. So, start na po tayo. So, paano naman po ang katrabaho mo lang at hindi ang employer mo ang may ganong attitude? Mostly po kasi dito sa Pinas, parang may tagapagmana kong mag-asta sa mga katrabaho. So, ano ba ang tingin ng batas tungkol dito? So, sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng attitude problem ng isang katrabaho ay seryosong usapin na may basehan sa batas. Lalo na kung ito ay nakakaapekto na sa operasyon ng kumpanya o kalusugan ng mga kasamahan sa trabaho. So, narito ang maligal na basehan at hakbang na maaari mong gawin. Una, legal na basehan sa pagpaparusa o pagtanggal. Bagamat walang isang particular na anti-coworker attitude law, ang ugaling ito ay pasok sa mga sumusunod. So una po dyan is Labor Code under Article 297 on serious misconduct. So ang attitude problem ay tinuturing ng Supreme Court bilang isang analogous cause or kahalintulad na dahilan para sa disiplina o pagkakasibak sa trabaho. Kung ang isang empleyado ay hindi na makasundo ang mga katrabaho at nagiging hadlang na sa teamwork at synergy, maaari siyang tanggalin. Pangalawa is ang Republic Act 11058 or ang ating OSH Law. Itinuturing ang workplace bullying at agresibong ugaling bilang psychosocial hazard o panganib sa mental na kalusugan ng mga empleyado. So, obligasyon ng kumpanya na panatiling ligtas ang work environment mula sa ganitong panganib. So, pangatlo is yung ating Safe Spaces Act or RA 11313. Kung ang pag-asta ng katrabaho ay may kasamang pangungutya, panginsulto o anumang uri ng harassment, kahit hindi sexual, maaari itong pumasok sa ilalim ng batas na ito, lalo na kung ito ay lumilikha ng hostile environment. So pang-apat, ang RA 6713 or yung Code of Conduct para sa mga nagtatrabaho naman sa gobyerno. Para sa mga pampublikong opisina, ang kawalan ng respeto at akto na sumisira sa dignidad ng kapwa ay direktang paglabag sa etiket ng mga kawani ng gobyerno. So, ngayon, ano ang pwede mong gawin or ano ang magagawa mo? So, hindi mo kailangang tiisin ang katrabahong tagapagmana kung umasta. Narito ang tamang proseso. So, una dyan is i-report sa Human Resources. So, ang bawat kumpanya ay dapat mayroong Code of Discipline o Employee Handbook. Hanapin ang probisyon tungkol sa professional conduct o interpersonal relations. So pangalawa is idokumento ang mga insidente. So itala ang mga petsa, oras, at kung ano ang eksaktong sinabi o ginawa ng katrabaho, pati na ang mga saksi. Ito ang magsisilbing ebidensya kung magkaroon ng investigasyon. Pangatlo is constructive dismissal. Kung ang bullying ng katrabaho ay sobrang lala at hindi ito ginagawa ng paraan ng inyong employer or in short, pabaya ang iyong management, maaari kang maghain ng kasong constructive dismissal dahil naging intolerable o hindi na makatao ang iyong pagtatrabaho. So pag-usapan naman natin, ano ba kasi ang responsibilidad ng employer? So ang employer ay may vicarious liability. Ibig lang sabihin, kung alam nila na may nambubuli o may toxic na empleyado at wala silang ginawang aksyon para proteksyonan, okay, o protektahan ang ibang staff, maaari silang managot sa Department of Labor and Employment or DOLE. So I hope maliwanag po yan. So ulitin ko po, Attorney Kid Castro po, panatag ang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli.